Hi guys! So, good morning! So, today is Saturday and magpapa-check up kaming dalawa. Ako sa OB ko and ito naman sa pedya niya today. Ayan. Tara, let's go. So, kahapon, nag-message na sa amin si pedya niya regarding sa results ng newborn screening. And merong mga abnormal range na nakuha doon sa cystic fibrosis na newborn screening. Cystic fibrosis, i-research na nakakamatay sa mga bata yun. At yung quality of life ng mga bata is wala. Mawawala ng quality of life dahil immunocompromised na sila at ang number one na naapektuhan is the lungs and the pancreas. So, pero wala kasing case na na Pinoy, pure Pinoy na nagkaroon noon kasi mostly Caucasians yung nagkakaroon noon. So, we are very optimistic naman na parang abnormal reading lang siya pero sa next reading niya na mas detailed, magiging normal na uli yung ano ba tawag doon? Yung findings niya. So, chinek naman namin lahat ng mga symptoms, yung pupo, hindi naman ganon. Yung pupo niya yan, check yan. Lagay ko na lang dyan yung mga symptoms niya. Okay na may pupo niya. Yung sweat niya, parang normal na, hindi ganon kaalat. Pero alam mo yun, may alat pa rin, pero hindi naman yung tipong pwede ng pangpatis. Tapos, wala naman siyang ubo, hindi naman siya nagka-cough ng phlegm, ever. Ano pa ba? Tapos, ayun, yung weight gain, malalaman natin mamaya. Pero feeling ko naman tumataba si Miguel. And yun yung mga sintomas niya. Tsaka pupo niya okay naman. So, hopefully, sa November 21 pa kasi yung testing namin. So, medyo meron ako mga face talaga ngayon na nababaliw talaga ako at umiiyak na lang. Pero hopefully naman, everything is a-okay. And 90% naman daw ng mga test. Sa US pa yun ha, hindi pa yun sa Pilipinas. 90% naman, it comes false positive. So, we are very optimistic na wala talaga si Miguel nun kasi hindi naman, wala kaming lahi guys. Itong itsura to, mukha bang medyo mukhang may lahi kasi ang ganda ng ilong. Wow! Pero, parang first time din ng pedya ko na maka-encounter nito. Naririnig-rinig lang niya yun. And mostly, ang nagkakaroon nun is yung mga milahi. Pag kunwari, asawa mo milahi, pwedeng ganun. Pero, pag dalawang Pilipino na pango at isa naman is maitim, hindi ganun laki talaga yung chances. And, worst comes to worst, good luck na lang sa akin kasi hindi ko kaya yun. Pero, I am positive na okay si Miguel kasi wala talaga siyang signs kahit ano. And dapat ngayon, makikita na namin din yung mga minor signs. Like sa pupo niya, yung sipon niya, ubo niya, yung saltiness nung sweat niya. Hindi naman ganun kaalat. Normal na alat. Di ba maalat naman yung mga sweat na konti. Ayun. So, I'm hoping na it's all good. Pagdasal niyo po kami. We badly need the prayers kahit na we are very optimistic. Siyempre, we need the prayers na wala talaga siya ng cystic fibrosis. First time po makasama ni Mike ulit sa aking check-up. Ay, kailangan ko ng moral support mamaya. Uy! Wala naman tao eh. Super protection naman po. Kakatapos ang namin mag-check up with pedya and with ano ba tawag doon? With OB. Tapos, ayun, nakwento kay OB ko, kay Dr. Maria Sulit, yung yung nangyari nga, naiyak pa nga ako doon eh. Pero sabi rin naman yun, naku, wala yan.
dasal na lang. Pero imposible kasi pang foreigner nga yun at hindi talaga sikat dito. And then kay Pedya naman, parang hindi talaga siya concerned na meron si Miguel kasi nga tumaba si Miguel ng 400 grams in 2 weeks. And ano pa ba? Dapat yung 400 grams na yun, 20 days yun, 12 days pa lang si Miguel. So good daw yun. And okay naman daw lahat. So wala daw talaga yun. So here's Miguel. Dumidedi na naman siya. Yan. Dede lang siya ng dede. Medyo kinakabahan na ako. Sasaktan ko na. Mabilis ang